Ngayong araw ay isa na namang FPJ Stories ang hatid sa inyo ng Rai TV mula kay Ginang Rose Kapati, isang dating production staff at artista ni The King, FPJ. Napanood natin siya sa pelikulang Ang Pagbabalik ng Lawin na ipinalabas noong 1975. Siya po yung babaeng kaiksena ng batikang aktor na si Vic Diaz sa nasabing pelikula. Halina't panoorin ang aming masayang kwentuhan at paggunita sa alaala ng nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino. May kasabihan sa pulong ito. Pati na raw ang mga batong tinitibag natin ay nakikinig. Dito po kami ngayon sa FPJ Studio mga dre dahil nga kaarawan ng ating nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino. Walang iba si FPJ. Siyempre nakilala natin si Mama Rose Kapati. Yan. Pero siyang kwentong FPJ sa atin na ibabahagi lalong-lalo na sa mga followers natin na solid FPJ na laging nag-aabang ng FPJ Stories. Yan. Kumusta po kayo, tita? Mabuti naman at maganda pa rin kahit may edad na. Yeah! Siyempre, hindi magbabago. Kahit may edad ka, kailangan laging young at heart. Yun! Laging fresh! Laging fresh. Yan. Sa mga kayo po ay nasa under FPJ production. Oo. Tauhan ako bali ni manager. 1974, aksidente lang yun na pagpasok ko rito, isang friend ko na talagang idol si FPJ, niyaya niya akong pumunta rito. Sa studio? Sa studio, para daw makita Okay. si FPJ. So sabi ko naman sa kanya, sige sama ako, gusto ko din makita si FPJ. Tapos ngayon, yung may mga pila-pila pala, yung palang mga pila na yon, yung kumukuha si Nanay Tina, yung makeup artist ni Opo. FPJ na para mag-a-assist sa kanya. Tina yung manahan? Oo, yung mag-a-assist sa kanya. Nung mga panahon na yun, wala naman ako knowing everything. Ngayon, nung nasa pila na, sabi ko, bakit nga hindi mag-try? I-try ko. Pagkapila ko ron, tinanong ako nung nag-i-interview sa akin na, marunong ba ako ng gano'n, marunong akong gawa ng effects. Lahat sinabi ko, oo. Pero the truth, wala akong alam. So, gusto ko lang makapasok. Okay. Yung story, yung story na yun, nasama ngayon ako sa Maribeles. Sa Maribeles. Movie? Sa movie, yung pagbabalik ng Lawin. Ayun, pagbabalik ng Lawin. Okay. Nung masama ako doon, siyempre hindi pa ako napipili ni manager kasi may mga inaantay siyang mga beat player na gaganap. So doon sa mga beat player na dumating, wala siya nagustuhan. Siguro hindi sa panlasa niya. So ang tinawag niya ngayon ako, parang nag-uusap sila nila Direct Mayor. Rudy Mayor. Rudy Mayor na parang mas okay yung beauty ni Rose. Siyempre doon. Wow, nag-stand out yung beauty. Oo, nag-stand out. Tapos Okay. kasi yung kulay ko, tapos yung haba ng buhok ko, sabi na, tinawag ngayon ako. Sabi niya kung pwedeng, maupo ako dun sa isang batuhan sa loob ng kuweba. Pagkatapos, sabi niya sa akin, lahat ng sasabihin niya, sundin ko. So, sabi ko, pag ganyan, pag ganon. Tapos hanggang natinig ko na lang na sinabi niya kay Direct Mayor na, mas maganda kay Rose yung side view profile. Okay. Yung side view Yung profile. angulo. Yung angulo. Tapos nung kinausap na ako, si Philip Salvador noon, hindi pa siya artista noon. Para production manager pa lang namin siya. Okay. Para production na manager. Tapos yung kapatid niya na si Kuya Ramon, Apo. tinawag nila ako na, kasi may meeting doon. Tinanong ngayon ako ni manager na kung gusto ko. Siyempre mahihain ako, first timer di ba? Apo. Ilan taon po kayo nun, sorry? So, mga 19 siguro mga. Kasi Bata pa. December 1974, 19 ako. Okay. So, February magto-20 ako. Yun. So tinanong kayo? Sabi ko, hindi ko yata kaya tanggapin. Sinabi niya na yung kailangan niya yung beauty ko kasi may eksena na sa akin mag-uumpisa yung revenge. Pag maganda daw yung istorya na yun kasi pag yung istorya ko, mamamatay ako doon na mag-uumpisa yung nila, mga revenge nila. Okay. So inisip ko, tapos sabi nga niya, basta once daw nasa show business ka, malinis naman na ang konsensya mo, wala kang ginagawang masama, wala kang tinatapakan. Tama. Diba? Tapos sabi ko sa kanya, kasi po mag-aasawa na ako, ikakasal pa ako by next year. Ganon, sabi ko sa kanya. Kung mahal ka ng magiging asawa mo, matatanggap niya yan. Tama. Yung lalabas akong ganon. Tapos hindi naman kita pababayaan kasi
Although makikita yung boobs ko, inanuan nila nanay niya, minake pa ng yung mga bulak. Dinaya lang. Dinaya, puro bulak yan. Pero paano makikita yung shadow? Siyempre mahihiya ka, first time mo maghuhubad, ano, di ba? Ang sakit na taglay ko sa akin dugo ay naisalin ko rin sa'yo! Barilin mo! Barilin mo! Tapos, nung nandun sa set na, yung cameraman, yung director, yung manager, tsaka yung sinpa, so, mga anim silang lahat, pati yung mic man. Ayoko maghubad. Nahiya ako. Kasi syempre, first timer, di ba? Opo. Tapos yun, kung ano, sabi niya sa akin, madali lang naman daw. Tapos bibigyan niya ako ng protection, yung screen pala, pwedeng labuan yun. Yes. Yung parang yung mga salmi-salmi. So naisip ko naman si manager, dahil yung maganda pakikipag-usap niya sa akin, tsaka maganda naman yung paliwanag niya, why not? Tinry ko ngayon. Tapos kinausap ako ni Vic Diaz. Sabi niya, pag nagke-take tayo ng shooting, lagi ka nang titig sa malaki kong mata. Kasi pag hindi ka tumitig sa akin, mawawala ka, out of focus ka. Tama. Marunong ba kaya ako, Martin? Tingin ko marunong, sabi niya. Di na, pusa na yung shooting, minake pa na ako, lahat na. Kinakabahan ako. Parang hindi ko yata kakayanin. Eh, siyempre, habang lumalakad ka, papunta sa kanya, nagaganong ka, di ba? Nagubad kang gano'n. Tapos, nung ano, tuloy-tuloy na, sabi ko, Diyos ko, Lord, gabayan mo ako. Kasi parang nahiya ako kay manager na masira yung eksena. Tapos, nung kinukuha na eksena na, take one lang ako. Wow! Sabi niya, kala ko ba hindi ka marunong umarte? Tapos, tuloy-tuloy na yon. Minsan lumalabas ako sa mga ibang mga, beat player niya. Pero yun yung talagang tumatak. Oo, kasi umabot siya tayo ng mga 5 minutes or 10 minutes sa screen. Oo. Tapos yun. Tapos nung makita na yun, pinatay din ako ni Tigas doon. Yun yung, Dre, yun yung eksena na maglalabing-labing sila ni Big Diaz. Ay, natatandaan mo pa? Yung pala, ay napanood ko po yun. Oo, yun, totoo yun. Tapos, yung pala, may ketong kayo nun. Oo, may ketong, puno-puno. So, nagalit siya, di ba? Nagalit. Di ba? Alam ko, no? Oo. Binaril niya ako ngayon. Yun na ang istorya. Galing. Galing-galing. Ito po, para sa karawan ni manager. Kumusta naman si manager bilang boss, bilang katrabaho, bilang kaibigan? Kay manager, wala akong masasabi. Napakabait niyang tao talaga. Although hindi ako yung katulad ng iba na konting kibot dumadaing kay manager. Hindi ako ganoon. Pero pag lumapit ka sa kanya, throughout naman, bibigay siya. Huwag kang mahihiya, sabihin mo kung ano yung gusto mo. Basta kung ano yung gusto mo, sabihin mo lang sa kanya, huwag yung pauli-uli ka. Ayaw niya ng ganoon. Diretso. Diretso. Walang kasi ganoon, kasi ganyan. Wala. Diretso mo lang siya. Kaya ako naman, laging yearly magmula nang namatay si manager, hindi ko siya, pinangako ko sa kanya dun sa wake niya na habang ako'y nabubuhay, habang ako'y malakas at kaya ko pang pumunta sa mga death anniversary niya, birthday niya, pupunta ako sa sementeryo bilang respeto at paggalang sa kanya. Sa walang yung pagtulong sa amin. Hindi lang ako tinutulungan niya, marami siyang tinutulungan. Isa ako sa mapalad na tinulungan niya na wala siyang kinwestiyon sa akin. Para saan, ganyan, wala. Hanggang ngayon ay tinatanong yung utang. Utang na loob ko sa kanya yon dahil tsaka marami akong natutunan sa kanya mga bagay na siyempre bata pa akong pumasok sa kanya. Tulad ng ano po? Halimbawa na kailangan yung mabilis yung senses ko. Alamin mo yung sa puso mo kung niloloko kanyang tao na yan. Mararamdaman mo naman yon. Tapos yung sa kanyang sinabi sa akin yung lagi ka lang yung parang ikaw yun, the way you are, gano'n. Yung sino ka, ano ka, gano'n lang. Pakatotoo ka. Yun lang niya. Yan ang the best, magpakatotoo ka. Kasi kung sinungaling ka, walang magtitiwala sa'yo. So ako, hanggang sa namatay si manager, hanggang nakasama ko siya, labas-pasok ako ng Green Hill sa bahay nila. Dahil nagpupunta ako doon, pinatatawag niya ako. Pagka walang pelikula at kailangan niya ako. Kasi nagpe-personalize ako, nagmamanicure sa kanya nung araw, pag walang shooting, at saka nagpe-facial. Kahit saan siya naroroon. Minsan nagpukulay ako ng buhok. Mga ganyan lang. Ano siya, yung respeto niya sa katulad namin, nando doon. Kasi ang ikasisira naman ng isang tao nasa kanya. Correct. Diba? Tama. So, respetuhin mo, sabi nga niya sa akin, respetuhin mo yung sarili mo, respetuhin ka ng kapwa mo. Isa yun sa natutunan ko sa kanya. Tama. At isa pang natutunan ko sa kanya yung, pag ikaw'y tumulong, hindi na kailangan idyaryo.
Hindi na siya. kailangan isa publiko. Ganun siya. Kasi yung blessing, mawawala. Mm. So Correct. kasi alam na ni Lord kung sino ang Oo. tinulungan mo. Si Lord ngayon ang tutulong sa iyo para madagdagan ang blessing mo, makatulong ka pa sa iba. Sa pamilya naman niya, kasi ako kilala naman ng mga pamilya, miski yung dalawang mga bata rito, dahil bata pa nga ako, nandun at saka maliliit pa sila. Respetado ko sila dahil mabait sila sa akin kahit kapag pumupunta ako sa Green Hills, kahit saan. Pinabati nila ako, hindi nila ako kahit na si Ma'am Grace. Naalala ko one time na pati na tumatakbo si Ma'am Grace ng alam ko, presidente. At may kawayan na ako. Ngayon, wala naman nakakaalam sa lugar namin na nagtrabaho ko kay FPJ. Wala din silang alam na kilala ko si Ma'am Grace. Apo. Noong kasi kunyari, ito bahay pari ito kung saan lugar ka, doon ka nakadestino. Yes, Isa yun sa very proud talaga ako na nagulat yung mga tao doon. Kasi sabi, nung pumapasok na siya, di pinakilala si Ginang Villarica. Tapos si Mayor, nandoon na. Tapos sasalita si Ma'am Grace, napatingin siya sa akin. Una, kasi inukunan ko siya ng video eh. Sabi ko, tumingin siya sa akin ganyan. Gumanon naman ako sa kanya. Tapos, yung pangatlong tingin niya sa akin, siguro nakilala niya na ako. Ganyan ang niya sa akin, natuwa ako eh. Rose! Ano ka na? Senior ka na rin? Yun. Di ngayon, ang mga tao, siyempre isang auditorium sa St. Mary's, nagtayuan ng mga tao. Talaga? Oo, nagtayuan yung mga tao, tapos naglapitan yung iba. Ito puro yung mga barangay, yung mga, ano ba to? Officials. Hindi, yung mga barangay na para tanod, mga gano'n, saka yung mga tumatakbo mga konsihal, nandun nung lahat sa una, siguro nagulat din sila. Nakilala Tapos, kayo. yung isang salita, alam niya, kilala siya ni Senadora, kasi yung iba daw ganito, ay ma'am, ako po si gano'n, nagtrabaho sa ganyan, sa gano'n. Ako kasi hindi ako mayabang hindi pagkukwento kasi hindi naman kailangan ikwento mo pa. Parang, excuse me, parang pinagmamalaki mo na galing ka sa kanila, galing ka sa gano'n. Kasi ako lagi ko lang itinanim sa kanila. Tapos, matutuwa ka nga kay Ma'am Grace, sinenyasan yung isang tao niya. Ay, Ma'am Grace, sorry sasabihin ko. Binigyan niya ako ng sobre, pero bigyan sa tao niya. Talaga? Oo. Kaya, nung mga panahon na yun, medyo gipit ako. Nagkataon na kailangan. Nagkataong kailangan ko. Tapos, sinabi niya rin sa tao niya, na mamaya sumunod ka. Nabutan ako. Firma lang ako ng voucher. Sorry, Ma'am Grace, sinabi ko. Anyways, ma'am, ito sa nabanggit nyo kanina, taon-taon kayong dito minsan sa kamatayan ni FPJ, tapos birthday niya. Kung nandiyan po si FPJ, yung may mga kailangan kayong sabihin sa niya hindi nyo nasabi, meron ba? Na gusto nyo sabihin sa kanya na noon hindi nyo nasabi? Yung katulad ng, yung pagpasalamat ko sa kanya, kasi sabi naman niya, kung lahat may kailangan ako, huwag akong mahiyang magsabi, nandyan si Ma'am Grace, nandyan siya. Basta totoo lang, willing silang tulungan ako. Ganoon. Kasi nakikita nilang hindi ako busada Ganoon. So, ang hindi ko nasabi kay manager, yung pasasalamat na walang hanggan sa lahat ng mga kabutihan binigay niya sa akin. Kasi minsan may time na nahihiya ako Nahihiya ako sa kanya kasi tapos yung isang noong tumatakbo si manager, tumatakbo siyang presidente, natanong niya ngayon ako, kung ikaw, tatanungin ko, sabi niya sa akin, gusto mo ba akong tumakbong presidente? Tinanong niya yun? Oo. Totoo yun, hindi biro yun. Nasa ospital ako na tinawagan ko kasi siya. Kasi lalabas na yung mother ko sa ospital. So, need ko yung pambayad. Okay. So, humingi ako ng tulong sa kanya. Tapos, tinanong niya sa akin, tinatanong niyo po ba opinion ko? Kasi kung tatanungin niyo po opinion ko, ayoko po. Pero nasa sa inyo po yun. Kasi, bakit daw? Sabi niya. Kasi po, sa opinion ko, ayoko po kayong tumakbo. Kasi tahimik po kayong tao, nakakatulong naman kayo kahit kanino, kahit hindi kayo politiko, hindi kayo nakapwesto, natutulungan nyo yung dapat natulungan. Pag pumasok po kayo sa politika, magugulo buhay yung tahimik. Which is nangyari. Oo, tapos sabi niya, nakasagot na siya. So hindi ko alam kung ano siya nakasagot. Kinuha niya lang yung opinion niya. Oo, pero kung ako sabi ko ayoko, yun. Pero yung kunin ni FPJ yung opinion mo, malaking bagay. Oo, talaga sinabi ko yun. Tapos mayroon pang isang pelikula niya na tinanong niya ako kung ano ilalagay na kanta. Yung ba parang, kanino ba yun? Yung kanta niya, sabi ko, hindi yung kay Ray Valera, sabi ko, wag yun. Sino? Yung kanta si Nonoy Zuniga. Nakalimutan ko na yung title nun Doon lang? Hindi, yung isa pa, parang yung kumusta. May kumusta ba si Nonoy Zuniga?
Parang Kamusta gano'n. ka? Kamusta ka? Oo. Nakakatuwa si manager. Kasi si manager, titignan mo gano'n si FPJ, tahimik siyang tao. Pero pag kasi ako minsan madaldal ako nadidig niya minsan daldal ko. Minsan sasabihin nila, patawagin mo nga yan si Rose. Hindi kaya, di ba? Tawagin mo nga yan si Rose. Bakit po? Magkwento ka. Sabi sa akin, magkwento ka. Ano po ikukwento ko? Anything. Katulad po ng storytelling alay. Yung mga gano'n, naaalala ko sa kanya yun, tapos tatawa siya ng tatawa. So yun yung namimiss nyo na... Napakabait ni manager, wala ka masasabi. Buong pamilya niya, wala ka masasabi kay ma'am, kahit na kay ma'am Grace. Tita, hanggang kailan nyo po nakikita yung sarili nyong bumibisita kay manager? Hanggang buhay ako, hanggat malakas ako, hanggat kaya kong lumakad, pupuntahan ko siya. Diba? Galing naman. Ayun. Kaya nga sabi ko nga kanina, happy birthday manager. Hindi kita makakalimutan. Grabe yung iniwan niya, no? Na hanggang ngayon talagang hindi siya makalimutan ng tao. Hindi, talagang hindi mo siya makakalimutan. Iba ang way niya ng pagdadala sa tao. Yung talaga ma-appreciate mong buong buo. Yung walang halong drama, walang halong keme. Opo. Hindi, tsaka yung hindi nagkukwento ko dahil ako kinukwento ko. Talaga, ayan, saksi ang langit. Yes. True to life yun. Opo. Ayokong gumawa ng kwentong kutsero. Opo, opo. Kasi hindi ako kutsera. Okay, maraming salamat. Any last words po na gusto niyo? Bakit? Ingat po kayo. Ingat po. Ador, ingat kayo. Konsi, salamat. Nancy, thank you. Yung Nancy. salamat sa iyo kasi na-share ko yung gusto kong i-share. Pagkatapos, Ano? Kamay mo. yung gusto kong masabi, yung gusto kong sabihin na masabi ko sa kanya. Tapos yung sa pamilya niya na talaga ako, yung mahal ko silang lahat. Kahit na si Mrs. Nung kamatay ni Mrs. sa birthday, hindi ako nakapunta kasi masama din ang pakiramdam ko. Yun lang. Okay. Tapos manager, till we meet again. We miss you. Really. Thank you po, tita. Maraming salamat po. Salamat din. Ang galing magkwento. Wala akong masabi. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.